Parang sinasuggest niya doon sa text message na paandar daw nito ng Administrasyong Marcos. Kasi doon sa text na yon, bandang dulo, sabi niya, galit na galit si BBM kay VP Sara, hindi lang pinapahalata. Parang mga lumang kwento ni Trillanes to na hindi napatunayan, yung magnetic lifters versus Manscarpio and others, yung nakakatanggap daw yung pamilya Duterte ng drug money at saka ng pogo money. Tapos, syempre, itong confidential funds dinagdagan. So, puro, kwentong Trillanes. So, posibleng siya ang nasa likod nito. Okay. So, eto po, sabi nyo, napakalaking kasinungalingan nito. So, what do you think drives Madriaga to do this? Sa tingin nyo po, naiipit lang siya ng mga tao nagpapaikot sa kanya? O nagpapagalaw sa kanya? Or paano po ba? Maaring yun kasi yun ang pinapakita nung text message na pinadala niya kay Nolasco. May binanggit pa nga siya doon na parang sinasuggest niya doon sa text message na paandar daw nito ng Administrasyong Marcos. Kasi doon sa text na yon, bandang dulo, sabi niya, galit na galit si BBM kay VP Sara, hindi lang pinapahalata. So, pwedeng yun. Gusto niyang makalabas, tapos tinitake advantage niya itong political na away ni BBM at ni VP Sara para makalaya. Pwede rin namang napakasinungaling lang talaga niya kasi like before ako pumunta dito, may nakita akong bagong video na nagtuturo si Ramil Madriaga sa isang klase. Tapos yung background nakalagay, Attorney Ramil Madriaga. Hindi naman siya attorney. In fact, doon sa affidavit niya mismo, inamin niya na hindi siya pumasa ng bar. So mukhang sinungaling lang talaga siyang tao. Mukhang con artist talaga siya. Kaya ganito yung kinalabasan. Alright. Anonymous ako. Ito, para one and for all. Kilala mo ba kung sino yung amo niyan? Hindi eh. Ako Hindi kilala, ako parang kilala ko eh. Sino? Ikaw na magsabi. Ako lang, baka makakawa na naman ako. Makakawa na naman ako. Pero ano yung motibo niya talaga? Para makalaya sa ka, ganun yung... Mukhang ganun ang lumalabas kasi nakakulong na siya eh. Ano pa bang hihilingin mo, di ba, kundi makalaya? Yung mga handlers, meron tayong mga iba't ibang teorya, pero sabi ko nga, para sa amin, parang may involvement dito si former Senator Trillanes kasi Ay, oo, naniniwala ako doon. yung affidavit ni Madriaga, parang mga lumang kwento ni Trillanes to na hindi napatunayan, yung magnetic lifters versus Manscarpio and others, yung nakakatanggap daw yung pamilya Duterte ng drug money at saka ng pogo money. Tapos, syempre, itong confidential funds dinagdagan. So, puro, kwentong Trillanes. So, posibleng siya ang nasa likod nito. So, di ba? Alam naman natin na sinuwalit ng hayop na makuyagan no? So, alam naman natin na sa mananalo, anong kaparusahan pag napatunayan nagsisinungaling siya? Lagi ko masampalin niya sa loob ng kulungan. Ibig sabihin nun, magkikita kayo dun. Hindi naman. Hindi naman. Pero, lugi, no? Lugi kayo, no? Kasi actually nothing to lose siya. Ayan, Kung nothing to lose tutuusin, siya. kasi nakakulong na siya. Pag napatunayang nag-commit siya ng perjury, di dagdag lang sa kulong, baka yun ang kasama sa pag-iisip niya na gawin ko na to kasi pag nanalo ako, pag napatalsik namin si VP Sara, makakalaya ako. Pag hindi naman, nakakulong na rin ako. Kung naman talaga sa mananalo, ginahin na lang, no? Makabawi naman na kami store ko niya sa buhay natin, no? Pero sa amin nga, sabi nga ni Coach na para sa amin kasi hulog ng langit eh. Hindi naman namin pinaplano na medyo natagalan yung pag-file namin ng perjury complaint. Ba't ko sinasabing hulog ng langit? Kasi alam naman namin kasinungalingan siya, wala siyang kwenta. Pero dahil hindi sinasagot ng diretsahan, parang isang beses lang ata dininay ni VP Sara tapos tumahimik na siya, siguro naglakas loob tong mga impeachment complainants. Sinama tuloy nila dun sa
impeachment complaint. So habang prepare namin yung perjury complaint, tapos nababalitaan namin sinasama, medyo nagre-rejoice kami kasi loko, mapapatunayan namin na puro politika lang talagang habol nyo kasi itong Madriaga, kung finact check nyo to, binackground check nyo to, malalaman nyo na walang katotohanan ng sinasabi nito. Attorney, may mga nagsasabi nga mapatungkol dito kay Madriaga na halos kaparehas nung nangyari kay Espinosa at kay De Lima na halos ginamit laban sa mga Duterte tapos pinalaya. Ano pong makukomento niyo, Attorney? Sana hindi na tayo umabot doon kasi ang patutunguhan natin dito is kung hindi ma-impeach si VP Sara, magiging Pangulo to ng Pilipinas. So, syempre, hindi papayagan ni VP Sara na makalabas ng kulungan tong ganitong klaseng tao. So, sana hindi na tayo umabot doon. Yun yung mga nakikita po ng mga netizen na kasi yung kay Espinosa pinalaya tapos ginawang witness laban kay Pangulong Duterte tapos pinalaya. Ganon din si De Lima. So ganito, halos ganito din ang senaryo ni Madriaga. Tapos yung mga binibitawang statement din nung dalawa ni Espinosa at kay Madriaga halos parang magkakatugma-tugma lang din. Pero sana hindi mangyari yun talaga, no? Kasi bukod sa mali yun, napaka-dangerous nitong taong to. Kasi PNP na mismong nagsabi na itong si Ramil Madriaga, leader siya ng Madriaga Kidnapping for Ransom Group na tinaguri ang one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. So, sana hindi mapalabas yung mga ganitong klaseng tao. Gaano po kalakas ang ebidensya ng isang katulad yan? Si Madriaga, isa ng may tuturing na kriminal. At katulad din yan, nila Espinosa, nila De Lima. So, gaano po kalakas at kahina yung mga ebidensya nila na ibinabato laban kay Vice President Sara Duterte? Umpisa natin sa credibility, 'di ba? Ito, sa isang banda, meron kang kidnapper for ransom, leader ng kidnapping for ransom group, top 5 most wanted in the Philippines for kidnapping bago siya na-aresto. Tapos pangalawang pagkakulong niya na ito. Versus yung ikalawang Pangulo ng Pilipinas na walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng krimen, maliban din sa gawa-gawa na lang na binabato sa kanya ngayon. Ang sumusuporta sa testimony niya, 7 tao na hindi rin matatawaran ng integridad. So una dyan si Major General Jose Ariel Niembra, dating PSG commander. Pangalawa si Brigadier General Randolph Cabangbang, dati ding PSG commander. Pangatlo dyan ay si VSPG Commander Colonel Raymond Lachica. Yung dating OVP spokesperson at dating acting PCGG chairman, si Attorney Reynold Monsayak. Si Lieutenant Colonel Dennis Nolasco na dating Department of Education Security Officer at si Miss Ana Magnaye na isang events organizer based in Davao. So, kung i-compare mo lang yung credibility, wasak na wasak si Madriaga, 'di ba? At also din, kahit yung numero, kasi itong 7 to plus VP Sara, kino-corroborate nila yung mga testimonya nila eh. Pero si Madriaga, so far, mag-isa. At mukhang walang nagko-corroborate sa testimonya niya kahit isang tao. May narinig tayo kay Attorney Palad na suddenly, last week lang, sabi niya, yung mga kasama niya daw sa kidnapping for ransom, kaya daw suportahan yung testimonya ni Madriaga. So gano'n na naman tayo. Balik na naman tayo dun sa walang kredibilidad na mga tao ang nagbabato ng putik kay VP Sara. Paliwanag lang natin, Attorney, gaano ka-importante ang credibility ng isang tao para sa kanyang demanda? Kasi sinasabi ng iba, wala namang kinaugnayan yung issue ng kidnapping niya na nakakulong siya doon sa sinasabi niya pagdating sa pag-deliver ng pera
parang sinasabi pa nga nila may criminal record na to. Ibig sabihin, masamang tao to. So therefore, mag-a-agree siya doon sa pinapagawa ni VP Sara Duterte na crime, like giving money na galing sa Pogo. So, hindi ba yun mas nakakatulong o paano nakakasama yun? Well, kung may criminal record ka, tapos ginagamit ka nga para sa masama, di ba? Nakuha ko yung punto mo eh. Pero ang problema kasi, bukod dun sa salita niya, wala siyang ibang ebidensya. So, kapag salita mo lang ang pruweba mo, kailangan credible ka. Kailangan yung mga sinasabi mo, it doesn't defy logic, for example. Kasi kunyari lang, may mga kwento siya dun sa affidavit niya na kunyari dinalhan niya daw ng milyong-milyong piso si Attorney Reynold Monsayak sa isang comedy bar. It defies logic. Bakit? Kasi sabi ni Attorney Monsayak, kung yung pera galing kay Colonel La Chica, like sinasabi ni Madriaga, ka-opisina ko yun eh. So bakit niya pa dadalhin sa akin sa isang comedy bar, sa isang public place? Magka-opisina kami, pwede niyang iabot lang sa akin yun kung gusto niyang Pero palibasa kasi gumagawa siya ng kwento, tapos may konti siyang kilala ng mga taong malalapit kay VP. So gumagawa siya ng imbentong storya kung saan niya hinatid, ganito, ganyan. Kaya yun, pagka wala kang ebidensya, kailangan yung testimonya mo credible, kapani-paniwala. Pero nakita natin na bukod sa walang substantiation, walang pruwebang iba, hindi rin kapani-paniwala yung mga sinasabi. So yung kanyang mga pinresinta, walang ebidensya, talagang laway lang ang puhunan? Laway lang. Tapos, ang nangyari lang is after lumabas nung affidavit niya, may naglabasan sa social media na mga picture niya kasama ni VP Sara, mga Zoom meeting, ganito, ganyan. Pero actually, hindi nga namin kailangan sagutin yun sa perjury kasi hindi naman kasama yun sa affidavit. Pero para lang matigil na yung mga chismis or pagdududa ng ibang tao na baka nga magkakilala sila, baka nga trabahante nitong si VP Sara, tong si Madriaga, sinagot na namin dun sa complaint affidavit for perjury ni VP Sara. For example, itong nasa screen natin ngayon, picture yan ni Ramil Madriaga kasama si VP Sara sa inauguration ni Vice President Sara noong June 2022. So, yung iba nagsasabi, may picture siya kay VP Sara, so siguro close sila. Pero ang totoo niyan, hindi man lang siya invited doon sa inauguration. Hindi siya invited kasi hindi siya kilala. Kahit na tumulong yung Easy Pilipinas sa kampanya, ang kilala lang ni VP Sara sa Easy Pilipinas ay si Attorney Ryan Kilala. So itong si Attorney Ryan, yun ang naimbitahan sa inauguration. Unfortunately, hindi makadalo si Attorney Ryan sa Davao. So tinext niya yung RSVP number, sinabi niya, ang mag-a-attend na lang para sa Easy Pilipinas ay itong si Ramil Madriaga. So kaya lang siya naka-attend. Tapos yung mga... Attorney, bakit parang nag-proxy sa kanya ito si Ramil Madriaga? Ang totoo naman talaga kasi is, itong Easy Pilipinas, binuo naman talaga ni Ramil Madriaga. Siya talaga ang leader nitong grupo na to. So sumuporta talaga siya kay VP Sara. Ang hindi totoo is, si VP Sara ang nag-utos sa kanya na buuin tong Easy Pilipinas. Hindi rin totoo na si VP Sara ang nagpopondo dito sa grupong to. Hindi niya nga kilala tong si Ramil Madriaga. Ba't niya naman mauutusan or popondohan ito? Kaya niya lang kilala itong Easy Pilipinas dahil kay Attorney Ryan Kilala. So, hindi siya naimbitahan, nag-proxy lang siya. May picture siya, pero sabi naman ni Miss Ana Magnaye na yung events organizer para doon sa inauguration, lahat ng tao pinaunlakan ni VP Sara para makipag-picture taking sa kanya. Para umabot ng 6 na oras, 6 p.m. to 12 midnight. Sila nagpipicturan doon sa harap ng Davao City Hall. Tapos,
para lang mapatunayan na hindi siya special, ginawa namin dun sa complaint affidavit, inattach namin 1,200 pictures nung gabing yun. Para ipakita na, uy, hindi ka special, isa ka lang out of 1,200 na nagpa-picture kay VP. Attorney, ngayon established na walang connection talaga si VP Sara dito kay Madriaga. Sabi nga, prosecutor's dream to eh. Pag na-cross-examine to, talagang lulubog to. Ngayon, ang tanong lang, just in case ma-impeach si VP Sara, magagamit ba ito para matanggal o mabaliwala yung impeachment? And second, yung sinasabi ng karamihan ng mga trolls o yung mga manunood sa kabila na ginagamit nyo daw ito para chilling effect or wala nang lumabas na mga witnesses para patungkol dito naman sa impeachment. Unang-una, lahat ng abogado alam na pag nag-file ka ng perjury complaint tapos may impeachment, hindi maapektuhan yung impeachment. Hindi siya mapipigilan na mag-testify sa impeachment. Pangalawa, kung totoo yung sinasabi niya, edi dapat hindi siya natatakot. 'Di ba? Dapat walang rason para matakot siya. So, hindi ko nakikita kung bakit magkakaganon ng effect kung totoo yung sinasabi niya. Tapos yun nga, dahil nga alam namin na hindi mapipigilan yung testimony niya sa impeachment, kaya okay lang sa amin i-file ito because gusto nga namin siya mag-testify eh. Para mapakita niya sa buong mundo na sinungaling siya. Diba? Na para mabasag nga siya sa cross-examination. May analogy kami na itong si Madriaga, parang Trojan horse ito eh. Pero gawa nila. So, kung gusto nilang papasukin to sa Troy, hindi namin sila pipigilan, 'di ba? Inyo na 'yan, 'di ba? Gusto nga namin 'yun eh. Pero hindi pwedeng hindi siya managot, 'di ba? Hindi naman pwedeng abangan na lang natin sa impeachment, basagin na lang natin, walang consequence. 'Di ba? Kailangan pag napatunayang nagsinungaling ka, kailangan makulong ka. Attorney, di ba dapat ito maprotektahan? Kasi pwede niyang i-lead kung sino boss niya eh. Kung kaninong tanim to eh. So, agree ba tayo na sinasabi din doon sa impeachment na kukunin na nila? Doon na lang sa Congress. Para sa akin, okay sa akin yun. Kung ano ang makaka-ensure na ligtas siya, na buhay siya, na makakapag-testify siya, okay sa akin yun. Kasi gusto natin malaman kung sino ang nasa likod niya. Gusto natin aminin niya na gawa-gawa lang yung testimonya niya laban kay VP Sara. Tapos kung titindigan niya yung testimonya niya, edi gusto natin yun para mabasag siya on cross-examination, mahubaran yung mga politiko, mga kongresista na nagtutulak na to na politically motivated lang talaga. Hindi ebidensya, hindi pananagutan ng habol nila. Yes. Kabaliktaran, no? Kabaliktaran pala ito ng propaganda nila na hinaharas daw siya sa kulungan. Tapos kamakailan lang, merong balita rin coming from yung lawyer niya na billions daw ang ino-offer para manahimik siya. Anong komento niyo dyan? Hindi, gusto nga namin siyang kumanta eh. Sabi ko nga, we don't want him silence, we want him singing like it's videoke night. Kasi yung mga sinungaling sa bibig na uhuli yan eh. So, sige lang, diba? Mag-testify ka. Wala namang pumipigil sa'yo, di ka namin pipigilan. Gusto ka namin mag-testify. Nag-start daw yung paglabas ng kanyang testimonya. November 2025, tama? Ano sa tingin mo yung timing nito? November, bakit bigla siyang lumabas? Paano siya lumabas? Ang pinaka-analysis namin dito is talagang hinahabol yung impeachment. Kasi ang kakulangan nung unang round of impeachment last year is hindi nila mapatunayan kung saan pumupunta yung confidential funds. Kaya iniisip namin, inimbento nilang tong si Madriaga para ngayon meron na silang witness na makapagsasabi na yung confidential funds ng OVP at ng DepEd, dito napunta yan. Si Madriaga ang nag-deliver kung kani-kanino. So, yun ang tingin kong nangyari dito. Hinabol nila tong impeachment
hinabol nila si Madriaga para mabuo yung butas doon sa ebidensya nila. Attorney, no, ang pagkakaalam natin, itong mga nagsusulong nitong impeachment, gusto makasuhan si VP Sara Duterte, ay meron din yung iba dyan may kinakaharap din ng mga kasalanan sa batas Especially si Madriaga, no. Naalala ko lang yung isang legal maxims na he who comes to court must come with clean hands. Is it applicable ba in case of Madriaga? Hindi naman siya applicable per se. Ang mas applicable dito para sa akin yung false is in uno, false is in omnibus. False in one, false in all. Bakit? Kasi yung background ni Madriaga na sinasabi niya sa affidavit niya, nagtrabaho daw siya sa Presidential Security Group, nagturo daw siya doon, siya daw yung bumuo ng VP SPG ni VP Sara. Yung mga allegation na yon, kailangan niyang maging totoo yun para maging credible na insider siya, para maging credible na pinagkakatiwalaan siya ni VP Sara para gawin tong pag-deliver di umano ng pera. Pero napatunayan natin yung mga magigiting na former PSG commanders natin, matapang na sinabi na wala kaming kilalang Madriaga, never namin naka-enkwentro yan sa PSG. Nalaman lang namin na buhay siya nung lumabas itong Madriaga affidavit. And even kahit na sabihin na hindi namin siya nakilala or nakita, hindi rin siya qualified. Kasi dahil nga sa criminal history niya. So ang paliwanag nga ni Brigadier General Cabangbang, pag nagsiscreen nga sila ng mga bisita ng Pangulo, pag nakita nilang may criminal record, di nga nila papalapitin So, paano naman magiging qualified dito na magtrabaho para kay PRRD, for example? Kung kahit nga picture or meeting, di nila papayagan. Ayun. Isa pang tanong, in your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba itong pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado yun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit, kunyari sila Terry Ridon, tsaka sila Benny Abante, hat na pa-testify itong si Madriaga. Kasi wala talaga silang mapupulot dito kundi kasinungalingan lang. Kaya, di ba? Yun nga, kung hindi kayo mapipigilan, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi nga, yan mismo ang wawasak sa mga plano nyo laban kay VP Sara. So, sige lang, okay sa amin yan.